Welcome to the Pageant Passion Podcast. This is Carliola again. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So guys, magandang gabi sa inyong lahat. Happy Thursday night. Sabi ko nga last time magbabalik ulit tayo sa another live stream. At ito na nga yun, MX watching from Batangas. At sa pagbabalik nga ng another live stream natin, hindi ko nga alam na magbabalik tayo with a twist. Dahil grabe ang plot twist na nangyari sa pageantry nito lang. I mean kagabi lang, kahapon ng hapon. Dahil dun sa balita na nangyari dun sa pagbitiw sa pwesto ni Rachel. Mamaya sasagutin natin yan, Josh, yung comment nyo kay CJ. So, pero bago yan, pag-uusapan muna natin yung statement ni Rachel. Hello from Bulacan, sabi ni Gab. Watching from Occidental Mindoro naman daw si Jana. Hello. Marco Hernandez. Kuya, mahal kita, vlog mo. Ganda, support kami, mahal family. Thank you, Marco. Guys, may YouTube din ako, Carl Loyola sa YouTube channel. So, YouTube, Carl Loyola. But yeah, again, good evening. Chase Waste. Hello from Iloilo. Josh, love your vid. Thank you. Watching from Pasig naman daw si Kurt. Yeah. Rachel Gupta is following the reigning Miss World. May ibig sabihin ba yon? Hindi ako naniniwala kay India, parang OA, sabi ni Arn. MX on the way papuntang Laguna, yes. Bet ko yung gantong chismis while working. Sa panood nyo na ba yung video? Mahaba yung video niya, 58 minutes, para siyang nagbablog dun sa video niya. And, valid naman yung mga sinabi ni Rachel. Syempre, kailangan din natin siyang intindihin. Kasi pag iba-iba tayo ng alam nyo yan, pag cope up sa sitwasyon. So kung ganun yung naramdaman niya, naiintindihan ko naman siya. Naiintindihan ko naman yung sentimiento ni Rachel. Ayan, sabi ni Ken, yes. Starting na daw siya mag-YouTube vlog, sabi naman ni Gab. So guys, naiintindihan ko si Rachel kasi kahit di naman sa atin mangyari yon, kung hindi naman tayo satisfied sa, alam mo yun, sa sitwasyon, sa pagtrato sa atin ng organization or kunyari sa workplace, then may karapatan naman tayo lahat mag-bend out. At dalawa lang naman yan, it's either mag-adjust ka or mag-resign. So sa punto ni Rachel Gupta, nag-resign nga siya. So kung kaya mo mag-adjust, mag-a-adjust siya. Kung hindi mo na kaya, edi mag-resign. Ayan, sabi ni Ken, parang hindi naman totoo. Lalo na sa accommodation kasi may resibo si Papa Now. At actually, nakita ko na kanina yung resibo. So yun, sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog ni Rachel, dun sa mga statement nga niya about sa kanyang resignation, isa-isahin natin yan. So yun na nga, Rachel Gupta, ang unang Indian na nanalo bilang Miss Grand International, nag-resign na. At sa kanyang YouTube vlog kanina, yun nga, minention niya ang lahat ng struggles na pinagdaanan niya bilang reigning queen. So hindi lang ito simpleng resignation, dahil may matinding dahilan talaga kung bakit niya pinili ang pag-alis. At sa kanyang pag-alis nga, as Miss Grand International, nagdidiwang ang bansa, ang Philippines, dahil alam nyo na kung sino yung papalit. Wala pa siyang official announcement, pero based sa social media ng may-ari ng organization, ipapasa na kay CJ ang corona ng Miss Grand. And kahit sabihin natin second crown yon or nakuha natin ang corona dahil na-dethrone ng isang queen or nag-resign, a crown is a crown, and ipagdiwang pa rin natin siya dahil ayun nga, finally, nakuha na ng Pilipinas ang Golden Crown. Sabi ni Jaja, pinost pa sa YouTube, may ads, pinakitaan pa. Well, ganun talaga, gagawin natin lahat ng pwede natin gawin para kumita. Pero guys, again, naiintindihan ko si Rachel. Wala akong masamang bato kay Rachel kasi yun yung naramdaman niya. Yun yung pakiramdam niya. Kahit naman sa atin mangyari yun, kung feeling natin hindi tayo natatrato ng tama or feeling natin hindi na worth it, then lahat naman tayo ay may karapatan naman
mag-vent out. Parang na-traffic daw yung crown ni CJ, sabi ni Renz. So, yun. Balik tayo kay Rachel. Ayun nga, nag-umpisa si Rachel sa kanyang video, sa kanyang vlog na super emotional. Halatan nasaktan talaga siya sa mga nangyari. Yun nga, sinabi niya pa na pangarap niya talaga yung corona, pero hindi niya inaakala na ganito kahirap ang magiging journey niya. Kasi dun sa video, mukha talaga siyang na-trauma. Mukhang hindi talaga naging madali sa kanya yung mga recent months. Then, hindi iyon desisyon na madali or basta-basta lang. Pinag-isipan niya talaga ng matagal. And, hindi ito nagpapakita na mahina siya. Sinabi niya pa dun sa video na hindi ito nagpapakita na mahina siya, kundi dahil gusto niyang ipaglaban sa sarili niya na hindi nga siya maap or hindi siya, alam mo yun, hindi defeat. Hindi nagpapakita ng weaknesses but defeat, parang ganyan. Yun. Sagot ako mamaya ng mga question Tapos, yun na nga, sinabi na niya yung mga experiences niya dun sa organization, mga mapapait na karanasan. Well, hindi ko alam hindi natin alam kung sino nagsasabi ng tama or mali. Si Papa Nawat ba or si Rachel? Pero yun nga, sabi ni Rachel sa kanyang vlog, ang mga mapapait na karanasan niya. Una-una, body shaming alert. Body shaming alert, may mga nagsasabi raw sa kanya na hindi siya fit sa title, na parang, alam yun, hindi daw siya sapat dun sa title. And other girls daw, nung nasa competition pa siya, may mga nagbabody shame din. Well, nangyayari naman kasi talaga yun sa pageantry. Nangyayari naman talaga sa pageantry ang body shaming. Nangyari lang talaga na naging open siya ng mga time na yon. Parang nagulat siya na nangyayari pala to. So, yun, nasabi niya dun sa kanyang vlog. Tapos, financial struggles. Sabi niya, kailangan niya pa nga daw bumili ng sarili niyang phone at pagkain. Parang ganyan. Sabi niya, akala niya may perks daw ang pagiging beauty queen, pero wala pala. Yung sa financial struggles ba, siguro, siguro, maliit mong bagay. Pero siguro kung sinabi niya agad yun sa organization, siguro naman, magagawa naman ng paraan. Ibibili naman siguro siya ng pagkain, ng phone, or what. Tapos meron pa dong eksena na sinabi niya, hirap nga daw yung, nagpapa-deliver lang daw siya ng mga grab food, pagkarang ganyan, papunta dun sa bahay, walang lutuan, hindi siya makapagluto, vegan siya, so pa-deliver lang talaga siya. Yung accommodation niya, malayo sa syudad, siguro countryside, parang kung nasa mismong Manila ka na, sa Alabang siguro siya or San Pedro, Laguna. Kaya daw hindi makapasok yung mga grab or minsan nahihirapan sa transportation. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Yun nga, accommodations niya daw, tsaka maliit. Parang ganun. Pero based sa resibo na sinad ni Nawat, malaki naman. Hindi VIP treatment. Parang ganun yung gusto niyang sabihin dun sa vlog niya. Hindi maayos at yun nga, paulit-ulit niya sinasabing parang walang pake yung organization sa kanya. Tapos, ano pa ba? Napakong pangako. Napakong pangako. Lahat daw ng sponsorship at benefits na sinabi sa kanya, hindi rin daw natupad. Yun yung mga sinabi niya sa video. And feeling niya parang ginamit lang siya, tapos iniwan sa ere. At ayun din ang pakiramdam niya sa mga ibang queens ng MGI na ginagamit lang din daw. Pero after gamitin, pag nakuha na lahat, iniiwan na lang daw basta-basta. Feeling niya, ganun na nangyayari sa mga winners. So, yun yung ilan sa mga pait na naranasan ni Rachel sa mga nagdaang buwan. Yun. Basa muna tayo ng question. Sabi ni Ken, natawa ko, sabi niya, cheap product daw na binibenta niya sa TikTok. Sabi niya, cheap, disgusting. So, ibig sabihin nun, disgusting yung mga kinakain ng mga ties or yung mga binili ng mga supporters niya. Pero again, hindi ako alam mo yun, hindi ko hini-hate si Rachel or wala yung hate ko kay Rachel. Naiintindihan ko siya. Kasi ganun yung naramdaman niya. Kaya, okay lang yun. Ano pa ba? Yun nga, sabi niya, hindi daw yun healthy environment sa kanya. Ano ba sinabi? Hindi siya healthy environment. Walang respeto kapag may concern siya, hindi daw siya pinapakinggan. Walang support system. Parang nag-iisa lang daw siya always. Yun yung mga naintindihan na nasabi niya.
Tapos, super controlled ang galaw niya. Lahat ng ginagawa niya ay pinakikialamanan. Tapos, pinipilit siyang sumunod sa mga standards or unrealistic standards ng organization. Tapos, kapag magrereklamo ka daw, parang iba-blackmail siya na tatanggalan siya ng corona or parang siya magiging mali. So, ang naramdaman talaga ni Rachel, feeling niya robot siya nung mga nagdaang buwan. Well, kasi unang-una, nasa trabaho kasi siya. Guys, ganun kasi talaga sa real world. Pag nasa trabaho ka, natural, susunod ka sa rules ng company. Kunyari tayo, mga nasa opisina, nasa corporate world, susunod tayo sa kung anong rules ng company. Kasi pag hindi, may HR ka, di ba? So, ganun din sa kanya. Ganun din sa kanila siguro. Kaya, kung feeling niya, minsan, yun nga, walang alam yun, feeling niyang robot. Wala ganun yung rules ng organization Tapos, yung unrealistic standards siguro na sinasabi niya, naiintindihan ko rin naman. Kasi after nun, dun talaga nawawalan ng respeto yung mga tao sa paligid. Kaya naiintindihan ko yung sentimento ni Rachel. Pero yung, alam niyo yun, pag nasa organization, kapag pumirma ka ng contract, susunod ka kasi talaga sa lahat ng sinasabi ng may hawak sa'yo. May nagsabi kanina, wala bang pirmahan ng contract. Yun na nga, na-mention niya rin doon na yung contract daw ay parang pumapabor lang lahat sa organization. Parang wala silang karapatang mag-negotiate. Yung pinirmahan niyang contract ay lahat pabor sa organization. Well, ganun talaga kasi ikaw yung sasali din sa organization. Pero hindi ko alam kung anong take doon. Pero since yun nga, hindi maganda yung naging experience ni Rachel, edi valid yung sentiments niya talaga. Basa muna ako ng comment. Ito, sabi ni It's Me Tom, expect ni Ate Girl, alam niyo naman ang MGI is all about business money. Yun na nga din, unang-una, sumali ka ng MGI, dun pa lang sa local franchise, alam mo na kung ano yung pageant na MGI, more on business, at bago naman sila sumali din sa MGI ngayong 2024, alam nila na yung mga recent queens nagbebenta na rin sa TikTok, kasi yun yung pinaka-main issue ni Rachel, yung pagbebenta sa TikTok. Yun yung ayaw niyang gawin, kasi gusto niya nga, yung girl, or gusto niya nga, dahil winner siya, more on TED Talks siya, talk, ganyan. About advocacy, mga certain causes, yung mga napapanahon at relevant na issues, yun yung gusto niyang gawin, nataliwas nga sa ginagawa niya ngayon. Kaya nagigets ko naman siya, pero, doon nga kasi siya sumali sa MGI at alam naman niya dapat, una pa lang, na ganun yung kalakaran sa MGI. Doon lang siguro siya, medyo nagkapali. Yun. Pero again, valid naman lahat ng sentimiento ni Rachel, naiintindihan ko siya. Kaya, hindi ko siya hinihit. Tsaka guys, again, Indian si Rachel kasi, alam niyo naman ang mga Indian, di ba? Talagang maano sila, may paninindigan lagi. Maprinsipyo. Yung alam mo yun, talagang matatalino sila, mga ganyan. Sabi ni Jaja, hindi ba niya alam na circus ang pinasok niya? Yun nga, dapat alam niya. Pero dahil ito na nga nangyari na, edi, yun, feeling niya hindi na worth it, edi nag-resign na siya. Sagot ulit ako ng tanong. Pero grabe, makazoom si Nawat sa buging. Speaking of buging, yun nga, ito yung isa sa mga pinagpuputok ng butsi ni Nawat, na may mga decision si Rachel na hindi dumaan sa organization. Kaya siya na imbierna. Ayun nga, isa na doon yung pagpapagawa ng buging. At iba pa doon ay yung pag-attend niya ng mga events na hindi inapprove ng MGI organization. Siguro naipit din si Rachel kasi nagbago yung local director or yung local organization sa India. Hindi yun yung may hawak kay Rachel. So nagbago din. So maraming projects. Yun, naipit din siya sa sitwasyon Kaya ganun. Sabi ni Magnus, hindi siya nag-resign. Ang org mismo nag-kick out sa kanya. Ito ang hindi ko confirm. Kasi syempre sa side ni Rachel, nag-resign siya. As in, nag-resign. Ayoko na. Resigned. Ayoko na, ganun. Pero sa side ng MGI, dinethroned.
ayun ang hindi natin alam kung sino yung nauna, kung inunahan na ba ni Rachel ng resignation or nauna ba yung dethrone. Na alam niyo yon, yung siguro nag-PM, dethrone ka na, tapos inunahan agad ni Rachel ng statement niya sa IG. So, ayun ang hindi ko alam at wala nakakapag-kumpirma kasi magkaiba yung side ng story. Okay. Sabi ni Trish, expect niya luluhod lahat sa kanya ay hindi. Sa side ng organization, Trish yan. Ito sabi ni Trish, expect niya luluhod sa kanya, lahat sa kanya ay hindi. Pwede, kunyari sa side ng organization, kasi syempre, pag ikaw yung organization, uutos at uutos ka lang talaga dun sa mga tao mo. Yan. Kasali na dun yung rating queen. So, papagawa mo lang na lahat ng gusto mong gawin. Pumalag tong si Rachel. Ayaw niya. Di, yun, palaban. Bawal daw pagawa ng bugelya, sabi ni Gab. Hindi siya pinayagan ng MGI organization. Kasi nga, winner siya. Guys, pag ikaw yung winner ng organization, may contract ka, pipirma ka doon, susunod ka lang lagi sa gusto ng organization. So, kung ayaw ng organization, hindi ka rin pwede. Hanggang sa matapos na yung contract mo. Sabi ni TM, kaya importante na aralin mo takbo ng organization before you join a certain pageant. Yun nga ang sinasabi natin, di ba, team? Naalala ko, may mga nagbe-message sa akin minsan, mga kontesera, tinatanong ako kung okay ba yung mga organization na yan. Kaya, Carl, okay ba yan yung mga ganon? Okay ba yung pageant na to? Nagtatanong sila bago sila sumali. So, ganun dapat. Tama naman na nagtatanong muna. Pero ayun nga, kung gusto ni Rachel na, alam mo yun, ang gusto niya palang gawin yung mga causes, more on TED Talks, ganyan, advocacy driven, ganyan. Pang Miss World talaga siya, no? Yung mga ganong eksena. Kasi di ba yung mga Miss World maraming ganon. Same with Miss Earth. Naaalala nyo ngayon si Jessica. Jessica ba yun? Yung Australia. Ang daming mga ganap, no, na puro pumupunta sa mga ganyan. Tapos mga charity and advocacy works ang ginagawa. So, Miss Earth or Miss World pala talaga. Ngayon, kasi yung iba basta-basta lang sali eh. Ayun yung problema sa ibang mga kontesera ngayon. Sige, sali lang ng sali, ikot-ikot. Hindi nila alam na pag nanalo sila, hindi nila alam na pagkatapos nun, ganito yung gagawin. Alam nyo yun? Sali lang ng sali, biglang nanalo. Pero again, hindi ko hinihate si Rachel kasi valid yung nararamdaman niya. Yun yung naramdaman niya eh. Yun yung pakiramdam niya. Kaya okay lang yun. Okay lang yun kay Rachel. Maganda din naman advocacy ng MGI, kuya. Maganda daw advocacy ng MGI. Yun nga, war against violence. Kaya si Nawat Now, pinili ni Nawat ang violence ngayon. Nakita nyo ba yung IG story ni Nawat? Puro violence. Ayun naman din ang hindi ko gusto kay Nawat. Masyadong vocal. Talagang GG si Nawat sa IG story niya. Talagang inaway niya talaga si Rachel. Kumbaga, pwede nyo na pag-usapan niya ng private na lang sana. Yung mga ganong eksena. Yung sana, ayun yung kay Papa eh. Yung sana be professional na lang. Yung tahimik na lang. Pag-usapan nyo lang, PM na lang kayo. Binomba sa IG story. Hindi lahat tayo alam nating lahat para mga bata eh. Yun lang ang hindi ko naman gusto kay Nawat. Pero naiintindihan ko rin naman yung sentimiento ni Nawat. Kasi, syempre, yun ng organization, ikakasira eh. So, pinoprotektahan niya. So, parang dinidepensahan niya din yung sarili niya. Pero yung pagdepensa niya kasi, mali eh. Ayun nga, pinili ni Nawat ang violence ngayon eh. Nakipag-away talaga, rat-rat eh. Nakakatawa nga yung IG story na Nawat eh. Nawat shows violence. Parang ganon. Anyways, yun na nga, sabi ni Rachel, walang respeto, walang support system, super controlled ang galaw niya, pinilit siyang sumunod sa unrealistic standards at maging robot. Yun, yung mga huling part ng statement niya, feeling niya ngayon malayang-malaya na siya. Kaya nga natutuwa ako kay Rachel kasi parang feeling ko nakahinga na siya. Parang na-trauma talaga siya sa mga past months na nangyari sa kanya. Yun nga, feeling niya malaya na siya. Tapos, yun, ang saya-saya niya. Parang gusto niya daw, alam mo yun, ginawa niya yun para mag-stand up sa mga ibang mga queens na hindi makapagsalita. Tapos yun, siya na lang yung nagsalita ngayon. And yun, kaya naman pala.
Kaya yun, masaya na si Rachel ngayon. Kaya okay lang yun kung ganun naramdaman ni Rachel. Sa mga nag-hate kay Rachel, intindihin natin siya kasi ganun yung naramdaman niya. Hindi siya nakapag-adjust eh. Ayun nga, sabi ko nga kanina, dalawa lang naman yan. It's either mag-a-adjust ka or magre-resign ka. Parang sa company lang yan. Pag ikaw nasa company ngayon, pag hindi mo gusto yung pamamalakad, mag-a-adjust ka kasi kailangan mo ng pera eh. Kailangan mo sumweldo eh. Pero kung hindi mo na kaya, magre-resign ka, di ba? Dalawa lang naman yan. Eh, yun. Pinili niya mag-resign. Ngayon, kung kaya mo mag-adjust, sige, adjust ka lang. Hanggang matapos mo yung reign mo. Sabi ni Jaja, alisin na kasi yung stop war and violence for entertainment na lang MGI talaga. Parang happy lahat. True naman. Ang off daw, may sinabi si Trish, ang off lang daw nung sinabing pinagsisell ng cheap products. Yun lang yung off doon. Yung sinabi niyang, yung term na cheap products and disgusting. Okay na sana yung statement ni Rachel eh. Yun lang, parang pagkain kasi ng Thai yun, ng mga Thais. Parang, ganun pala yung tingin niya. Disgusting. Cheap. Ganun. Tapos, syempre, binili yun ng mga fans niya, mga Thais. Tapos, cheap pala. Kaya pala, nung una silang pinag-live selling, lagi siyang nakasimangot kahit marami sila. Di ba nakita nyo yung buong top 10? Ang sasaya nilang lahat pero si Rachel laging nakasimangot. So, sabi ko, ba't nakasimangot si Rachel? Una pa lang hanggang sa tumagal na, yun pala, ayaw niya pala talaga yung ginagawa niya. Though tayo rin naman dito sa Philippines, yung iba kasi sa atin nachichipan sa live selling. Kaya, ginagawa natin katuwaan. Na tingnan niyo si Rachel, nakasimangot, ganun, mukhang hindi natutuwa. Ginagawa natin katuwaan dito. Yung pala, totoo na pala talagang ayaw niya pala talaga ng ginagawa niya. Pero yun nga, sabi nila, may porsyento naman sila doon sa kinikita. So, trabaho din yun. Hindi naman yung libre na, magtinda ka. Dahil winner kita, magtinda ka. Hindi naman yung libre, may porsyento sila doon, may talent fee, ganyan. So, lahat ng trabaho, binibigay sa kanila. Nangyari lang talaga na yung pageant na sinalihan niya ay hindi talaga more on TED Talks, ganyan, sharing advocacies and blah 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 na gusto niya nga mangyari. Talent fee. May talent fee yun. Oo. May talent fee yun. Tapos alam ko may porsyento pa yun dun sa kinita. Tapos, yun nga, sinasabi natin attitude sa Rachel. Hindi naman attitude. Yun yung naramdaman niya talaga eh. Yun nga, yung sabi ko nga kanina, feeling niya hindi na worth it. Edi, nag-resign na siya. Wag ako umpisan sa disgusting na yan. What more ang Indian street foods? Uy, hindi. Tsaka, ayun nga, Indian si Rachel. Alam niyo yung mga personality ng mga Indian, diba? Hindi yan basta-basta na, nakakapitan. Typical Indian attitude, sabi ni Jaja. Kaya, huwag kayong ma-imburn kasi valid naman ang mga sentimiento ni Rachel. Naipit lang din talaga siya sa sitwasyon. While masaya naman tayo, hindi ko rin alam, kahit ako hindi ko rin alam ang pakiramdam kung masaya ba ako or malungkot pa ako. Actually, malungkot ako na nag-resign si Rachel. Kasi, perfect Indian si Rachel na beauty queen eh. Ang ganda, hulma, perfect na pang MGI. Kasi nga yung hulma ni Rachel pang MGI talaga. Siya yung typical na hulma ng MGI. MGI standards, ganyan. Tapos nanalo siya, ang saya-saya niya, making history pa nga daw, sabi niya rin yun sa mga post niya, kasi first Indian crown. Tsaka ang saya niya, di ba, napaka-genuine ng happiness niya yung nanalo siya. Nalungkot lang ako kasi ganito nag-end yung journey niya sa MGI, na hindi pala siya masasatisfied sa magiging treatment ng organization at sa samahan nila, ni Nawat, ni Teresa, ganyan. Yun, doon lang ako nalungkot. Kasi parang gusto natin lagi happy ending, di ba? Pero yun nga, hindi nga sila happy ending. Hindi happy ending yung nangyari kay Rachel. Pero yun nga, buti na lang din na nag-voice out siya na hindi na nga niya kaya, hindi nag-voice out siya. And then dahil dun sa ginawa niya, isang opportunity naman na nagbukas para sa ating kababayan na si CJ Opiasa, na yun na nga po, tinanggap na. Ang pagkakaalam ko, inaccept na rin naman ni CJ Opiasa ang offer ni Nawat na maging Miss Grand International sa ilang buwan na nalalabi dahil binakante ni Rachel yung position. So, ano nga bang susunod kay CJ Opiasa? So, more opportunity kay CJ. Bukod sa karangalan na rin ng bansa natin, kahit sabihin nating second crown, na nanalo lang dahil na-dethrone yung winner.
karangalan na rin siya ng bansa natin. At yun nga, nakompleto natin ng Big Six crowns dahil dun sa nangyari, karangalan na rin ng bansa natin yun. And hindi naman tayo magbe-benefit, kunyari tayo, or ako, hindi man ako magbe-benefit doon, pero ang maganda doon, mag-open yun ng maraming opportunity kay CJ. Kasi siya na yung Miss Grand International 2024. Imagine niyo yung mga magbubukas na trabaho kay CJ. Lahat. So, yun yung masaya. Tapos, si CJ pa yung makikita nyo sa opening number. This MGI 2025. No? Si CJ na. Hindi ko lang alam kung kailan lilipad si CJ sa Thailand. Pero, alam ko sooner, later. Eto, sagot ulit tayo ng talong. Sabi ni Ken, parang wala nang chance sa MU si Rachel kasi nawat na daw ang part ng MU. Actually, kasi na-burn na yung bridges nilang dalawa eh. So, wala na rin talagang chance. Miss World na lang. Pwede naman siyang sumakabilang bakod sa Miss World. At least, gumawa na siya ng ingay. Tsaka, alam mo yun, mahal pa rin naman ng mga pageant fans si Rachel, especially ng mga Indian pageant fans. Ako hindi rin, ayun nga, sabi ko nga, wala naman akong ano kay Rachel na attitude, ganyan. Kasi naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko si Rachel. Valid lahat ng sentimiento niya sa buhay. Kaya wala akong ano sa kanya. Sabi ni Pop, sabi ni Rab, kung tinanggihan niya, yon baka blacklist tayo sa MGI. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi, pero baka namang hindi tatanggi si CJ. Dane, hello. Possible ba mag-MGI 2026 is Philippines? MGI 2026 next year. Depende sa ipadadala natin yan. Again, napag-usapan na natin yung mga pwedeng ipadala kung wala rin naman dun sa tick box or sa check box, hindi din. Ito, sabi ni yan yung pag-accept ni CJ sa crown ay parang pag-accept din ni Roberta ng place ng time niya para sa next na MGI representative. Oo. Nagagets ko yan. Paano na daw si Anita if ever? Hindi pa nga nanalo si Anita sa MGI Philippines Pero kung siya yung magiging representative ng Pilipinas, kailangan niya mag-perform. Sabi ni Nawat dun sa live niya kagabi, kasi Gigi si Nawat, nag-live agad siya. Di ba sinabi niya dun sa live niya na, okay, CJ na daw ang next. Tapos pwede pa rin naman daw mag-back-to-back ang Philippines. Basta magpadala daw tayo ng suwak sa gusto ng organization. O, sabi niya basta daw magpadala tayo. Sa kanya mismo nang galing eh. Basta daw magpadala tayo ng gusto ng organization. So, ibig sabihin, huwag ka na magpapadala ng hindi natik yung 5 box. Padala ka maliit. Ganon. Di wala din. Nagpadala tayo maliit. Di wala din. Sino na top 5? Dadalawa na sila. At top 5, dadalawa na daw sila. Naiwan na lang si Brazil, no? Tsaka si Philippines. Kasi wala na si France, si Myanmar, tsaka si India. Malamang uhugot sa top 5. Kasi yung, I mean sa top 10. Kasi yung 6, 7, 8, 9, 10, di ba sila yung mga 5th runner-up ba? Tsaka hindi naman ata importante yun. Sabi ni Light UK. Actually, UK yung una kong naisip dyan. Pero performer naman daw si Anita. Sana may chance manalo. Let's see. Tsaka na natin pag-usapan yan pag si Anita na yung nakoronahang MGI Philippines. Yun nga. Balik tayo kay Rachel. Yun nga, super thankful siya sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Sabi niya yung kanina. And hindi niya daw bibiguin ng mga pageant fans na sumusuport sa kanya. At hindi pa nga daw yun ending. Sinabi niya rin yun. Malay natin sumali ulit siya sa ibang mga pageant. Tapos yun nga, ang isa pang tumatak sa akin sinabi niya, remember, wag daw magpaapi, ipaglaban ng sarili. Sabi niya dun sa vlog niya. So yun, next in line na si CJ Opiaza. Dahil yun nga, confirm na rin naman sa mga post na si CJ Opiaza ang papalit kay
Rachel. Kaya, magantay na lang tayo ng susunod na kabanata. So, ano natutunan nyo? Ano natutunan nyo sa vlog ni Rachel Gupta? Yaman din lamang na ang topic natin, Rachel Gupta's statement. Bukod sa wag magpapi. Update po kay Krishna. Pag-usapan natin yan mamaya. Ay, hindi, bukas. Actually, wala akong update kay Krishna eh. Ship. Sabi ni Dane, ship daw ang shrimp paste. Favorite ko kaya ang shrimp paste. Tapos lalo na sa Thailand, yung mga spices sa Thailand, ang sasarap. Hati-hati ang opinion ngayon ng mga pageant fans kasi parang, alam nyo yun, masaya lang naman daw tayo kasi si CJ yung papalit. Pero, kung ang nangyari ay, kunyari, hindi naman si CJ yung first runner-up, baka kampihan pa daw natin si India. Kunyari, Brazil ang magte-take place, take over, kaya Myanmar, baka kampihan pa daw natin si India sa nangyari. Kasi kaya lang naman daw tayo masaya kasi Philippines. Pero nakakalimutan daw natin yung mga ginawa ni Nawat nung mga nakaraan. Dapat, alam mo yun, dapat hindi daw tayo ganito ka-happy. Ka-celebrated, ganyan. Wala ganun talaga ayun na nga, kailangan din natin syempre i-celebrate dahil nga si CJ yung papalit. So, kailangan maging masaya tayo. Pero yun nga, half-hearted din naman ako. Hindi naman ako 100% na happy. Kasi nga, sabi ko kanina, naiintindihan ko rin naman sentiments ni India, ni Rachel. And, hindi ko rin alam ang magiging pakiramdam ko talaga. Pero masaya ako at the same time kasi nga si CJ yung papalit. Malungkot kasi nga, yun yung nangyari kay Rachel. Masaya, malungkot. Ewan ko, hindi ko alam. Tapos sinawat Gigi pa sa kanyang Instagram story na hindi ko malaman na maintindihan. Hindi ko malaman na mararamdaman ko na bakit ganito sinawat? Dapat tahimik na lang siya. Yun. Sabi ni Joel, sa totoo lang, hati pa din tayo, happy for CJ, naawa rin kay Rachel. Correct, ganun nga po. Ito, Bill, pag-usapan naman natin. Curaçao, sabi niya, buhay pa rin daw ang Lucky Charm ni Curaçao. Totoo, na-delayed lang pala, no, si Curaçao. Parang wait lang. Ito na ang plot twist na mga inaantay nyo. Yun, biglang nanalo si CJ. At ito pa pala guys di ba nanalo na si CJ? So, kompleto ng ALV Circle of Pageant. Lahat sila panalo. Lahat sila title holder doon from Maria Gigante, Diamante, Isabel Villasano, and now si CJ Opiaza. Lahat sila title doon. And sa darating na MGI 2025, ang mga crowns, Reina Hispano-Americana, Face of Beauty, tapos Grand International. Tapos yung tatlong yun, grabe yun, lahat yung title holder. Kaya eksena yun sa MGI 2025 pag nag-farewell walk kasi lahat silang tatlo title holders lang naman. At inaantay na lang natin next Saturday, sana si Krishna. Pag nanalo pa to si Krishna, ibigay na natin kay Sir Arnold talaga. Si Sir Arnold na talagang Queen Maker of the Year. Naalala ko pa dati, binabash si Sir Arnold kasi hindi maalam mamili ng mga title holders. Binabash yung pageant niya kasi laging ang tagal matapos. Pero ngayon lahat ng praise na kay Sir Arnold, no? Kasi lahat ng mga queens niya talagang umariba talaga umariba. Well, panapanahon lang naman kasi talaga yan. Panahon ni Sir Arnold ngayon, kaya congratulations sa ALB Circle of Pageant. Sabi ni Vetsid, on the way na si CJ para kunin ng crown. Yes po. Papunta na ba ngayon? Hindi ko rin alam Pero natuwa talaga ako sa nangyari kagabi. Yung nga sabi ko nga half-hearted, malungkot kay India. Pero natuwa ako, unti-unti siya nag-sink in sa akin kagabi na, ay, si CJ na pala yung Miss Grand Kineso. Kasi nga nasubaybayan ko nga si CJ, or natin si CJ, diba? From 2022, actually overdue na nga si CJ. Naalala nyo yung Binibining Pilipinas 2022, bet na bet natin siya. Pero na iltukuyo siya, diba? Tapos 2023, hati-hati yung support kay CJ, pero talagang ginawa niya talaga yung lahat para talagang, alam nyo yun, mag-first runner-up siya, mag-top 5. Tapos last year, yung journey niya. Kaya parang, ito na yun, no? Ito na talaga, nag-aalay na sa kanya lahat. Sabi nga doon sa mga comments na nababasa ko, inanap daw talaga ng corona kung nasaan siya. Ayun. Yun na nga yun nangyari ngayon. Yun. Kay CJ na nga yung corona.
Sabi ni EJ, naawa daw siya kay CJ kasi binabash daw sa ibang bansa. Ng mga fans ni Rachel, like Indian fans ba? Or ng mga Myanmar na fans? Vietsi na fans ba? We deserve the crown but not in this scenario, sabi naman ni Glyza. Oo nga kasi dethronement, no? Yung process or resignation. Pero wala ito na Hindi naman natin control yun first runner-up siya. Natural, siya talaga yung magte-take over kasi first. Hindi na natin control yun. Kahit din naman ako, hindi ko rin naman gusto yung gantong win. Parang hindi ko rin siya ma-accept. Para siyang Oksana Fedorova noong 2022 sa Miss Universe na kahit si Justin Pasek na yung pumalit, si Panama, ang lagi nating naaalala, si Oksana pa rin. Lagi nating sinasabi, Miss Universe 2022, Oksana Fedorova, para siyang ganon. Kaya hindi ko rin siya ma-accept. Pero kagabi nga, sabi ko, unti-unti na rin nagsisink in. Wala, ito na tayo Hindi na rin naman natin nga control, so accept na lang natin. And maging happy na rin tayo at celebrate na rin natin. Kaya napagawa na ako ng content kagabi kasi sabi ko, gano'n na rin yun Oo, kahit ang maaalala natin, Rachel Gupta. Bill, dapat imbitahan si Miss Curaçao dito sa Pinas, gawing judge. Actually, naisip ko rin yan. Total, sikat na rin naman ngayon si Curaçao. Nasa mga pageant pages na siya. Tsaka aware siya na siya yung sinasabing lucky charm. Di parang, ano rin naman, parang acceptable. Pupunta siya dito, ganyan. Tapos, may grad parade. Actually, gusto ko na nga siyang i-message sa Instagram niya kasi walang mintes si Akisha Albert. Walang mintes, lahat na sinalihan niya, nag-title holder yung mga kalaban niyang Pinay. Nathan, pasok agad si Tara. Check ko po mamaya sa Supra. Tapusin lang natin tong itong ingay ng Miss Grand International Feud, tsaka yung Miss World sa May 31. Pag natapos na yon, punta na tayo kay Tara sa June. Tapusin lang natin itong mga, ang dami kasing eksena Naalala nyo ba kagabi or kahapon, Binibining Pilipinas Fashion Show. Nanonood ako noon sa YouTube. Paggawa na ako ng content, bigla ko nabasa tong statement ni Rachel. Natabunan yung Binibining Pilipinas. Grabe. Tapos ngayon ang ingay pa rin ng bardagulan ni Nawat tsaka ni Rachel sa Pageantry World. Natabunan yung Binibining Pilipinas Fashion Show pero gagawa pa rin ako ng content ng mga standouts ko sa Binibining Pilipinas Fashion Show dun sa Lagun. Pero ang pinaka nag-standout sa akin dun si Pampanga, si Joanne Turnley. Ganda-ganda niya. Anyways, ano yung 1 million na? 1 million na sa Supra. Mojito nung Crown Steak sa Binibining Pilipinas. Wala pa pong confirmation pero Globe at International pa lang yung confirm. Wala pang confirmation din sa una. Dane. Si Dane puro kaharutan. Akala ko ikaw makakuha ng first Golden Crown. Yeah! Puro harot din. Hati daw si India at PH ang reign. Ngayon 2024. Hati daw sila. Jan Dio, thank you. Happy ako, buhay na buhay ang mga pageant fanny, sabi ni Jaja. Jaja Colin. Yes, happy daw siya. Vote for Krishna, guys. Yun na nga po. May pagkakataon pa tayong bumoto kay Krishna. Punta lang kayo sa app. Gawin nyo lang lahat ng dapat gawin. Nandun na rin naman ang steps. Madali lang bumoto kasi baka pa umabot si Krishna sa multimedia. Baka maiangat pa natin si Krishna. Pero sana mag-play si Krishna, no? Kahit runner-up para hindi sira yung streak ng ALV. Tapos bilang nanalo pala si Krishna, no? Actually, hindi rin ako nag-expect na mananalo. Pero nandun pa rin yung isip ko na mukhang mananalo. Kasi hindi siya napapansin ngayon Malay naman natin, biglang sa kanya pala ibigay. Nabuhay ulit yung hope natin sa MGI, sabi ni Jedrick. True. Continental Queen or kaya title, sabi ni Rafi. Pwede na rin yung Continental Queen, mga mi. Ligwak na daw si Christian sa multimedia. Edi wag na pala bumoto, ligwak na pala
What time po yung Miss World? Di ko rin po alam sa Sabado. Basta paggabi na, sa Sabado ng gabi, mag-aabang na lang ako kung anong oras. Basta late night na yun dito. Baka 10. 10 ng gabi dito. Sasali po ba si Michelle D? Sasali po ba si Michelle D? Tantanan nyo si Michelle D. Si O pa lang nanalo. Update daw kay CJ. Sabi on the way na daw. Hindi pa on the way si CJ. Nandito pa lang. Baka weekend pa ang lipad. Ang standard ng Supra. Standard ng Supra, Model-esque. Si Ecuador nung 2023, ganon. Ganon naging standard ko ng Supra eh. Ecuador 2023, yung nakalaban ni Pauline Amelings. Nagbebenta ng aircon. Yun nga, nakita ko yung post ni CJ kanina sa Instagram. Sabi ko, nagkakagulo na lahat-lahat. Nagkakagulo na lahat-lahat. Si CJ, nagbebenta pa din ng aircon. Kahapon nga, di ba nagkakagulo na tayo lahat-lahat. Pagtingin ko sa story ni CJ, nakasakay lang siya sa motor. sa Angkas-Ada or sa Joyride. Hindi ko nagkakagulo na lahat-lahat. Wala man lang statement si CJ. Nakakatuwa. Tapos kanina nagbebenta lang nagbebenta lang ng aircon. Yan naman ang maganda kay CJ, no? Low-key. Pero guys, napaka-low-key ng CJ. Kaya talagang mahal na mahal ko yan si CJ eh. Kasi sobrang low-key niya talaga. Walang ka-arty-arty. So, CJ Cutie lang support. Tapos, nag-post ako sa story ko about CJ. Nag-comment siya ng mga teary-eyed, ganun. Then, si CJ, bading na bading lang. But yeah, yun. Kaya lang ako napalive dahil dun sa statement ni Rachel Gupta. Sa susunod na live natin, yung statement naman ni Nawat. Pero yun nga, punta kayo sa Instagram ni Nawat. Kasi sinasagot niya doon lahat ng mga patutsada ni Rachel. Kaya today, Nawat chose violence. Violence ang pinili ni Nawat. Nakakaloka talaga si Nawat. Tapos madalas pa nagla-live si Nawat ngayon sa TikTok. Pero hindi ko naiintindihan yung sinasabi kasi Tay. Yun dun nga siya nagpapatutsada. Miss Cosmo, December. December. Nag-aaral pa ba si Anita? Hindi na po. Working na. Pero alam ko graduate na siya. Habol ng candidate sa MGA-PH. Meron pa po by June. Hindi ko lang sure kung 11 sila. Pero guys, meron akong content dun sa YouTube ko kasi may mga nagtatanong kung ano daw thoughts ko sa mga nagpa-screening or sa mga official delegates na ng MGI-PH. Nandun po sa YouTube ko. Real talk yun yung nasa YouTube ko. Kaya pasensya na po kung hindi po maganda yung nasabi ko dun sa ibang mga beauty queens na bet nyo. Kasi sinabi ko lang po yung totoo na pakiramdam ko dun sa ibang mga nagpa-screening. Pero yun siya. Dito sa YouTube ko, ito to. Reaction. Ayan. Panoorin nyo na lang nandun yung mga reaction ko sa bawat mga nagpa-screening dun sa MGI-PH. But yeah, anyways, maraming salamat ulit sa panonood. Again, YouTube ko po, Carl Loyola. And yeah, TikTok live, TikTok. Magpo-post ako mamaya ng another content. Pero about kay ALV na, kay Sir ALV. Din, salamat din. May ano ka sa akin din. May regalo ka sa akin. Yes! May regalo ka sa akin sa Pasko. Kiss. Charot. So, yun nga, maraming salamat po, YouTube Carl Loyola. And, wala naman tayong ganap na. Ang susunod na ganap natin, Sabado na, Miss World na. Umpisahan ko yung Miss World sa Sabado. Baka nga 10-11 yun. Pero hindi ko pa sure. Search ko pa mamaya. Umpisahan ko siya para live yung reaction natin. Kasi gusto ko makita yung journey ni CJ. And, pero dito ako magla-live sa YouTube. Sa Miss World. Para sabay-sabay tayo manood. Para kung man-play si CJ, edi sabay-sabay tayong sisigaw. Ganyan. Miss World, Sabado po. Sabado ng mga gabi, madaling araw. Pero hindi ako sure, search ko pa mamaya. Tapos after nito, tapusin lang natin itong mga ingay sa mundo ng pageantry. Then, tawid na tayo sa supranational.
Tapos ayun, mamaya magpupost ako ng content about kay Sir ALV. Gab, hindi naman. Okay, malay natin pag nag-first runner-up pala si Krishna, at sabay-sabay tayong sisigaw. Pero kasi nga, Gab, minamanage ko lang yung expectation ko. Si Krishna pala, sorry, pag na-unplace. Minamanage ko lang yung expectation ko para hindi tayo masaktan pag sa Sabado. Alam niyo yun? Yung parang, okay, ganyan. Okay. Si Dean kasi, nawawala ako sa Wisho. Nandito kasi si Dean na nagko-comment. Crush ko pa naman si Dean. Charis. Nawawala ako din sa Wisho. Huwag ka dito. Nahihiya ako sa'yo. Anyways, yun na nga. Bye-bye, guys. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.